Siyak nilo na bisto bilorya nga taga Kanarem maritaw ni Biskaya. Arami na kinaduma-dumang ratan product. Mahilig ba kayo sa mga Pinoy handicraft products tulad ng basket na gawa sa ratan? Siguradong matibay ang pagkakagawa nito kaya naman hindi nawawala sa trend at talaga namang maipagmamalaki ang husay ng pagkakayari. Pero paano nga ba ginagawa ang iba't ibang disenyo ng mga produktong gawa sa ratan? Tatay Luna Besto, ituro mo naman po sa amin ang inyong kasanayan. Narito ang mga materyales na gagamitin sa paggawa ng basket. Una po, bulok, dalawang klaseng kutsilyo, at saka itong mga pusti ng basket at kinayas na ratan. Simulan na po natin ng paggawa ng basket. Una itong pinakapusti. Talian muna po ito. Kailangan po nakatayo na medyo nakayuko. Dapat apakan ito para hindi magkahiwa-hiwalay. Pantali yung manipis na ratan po. Sanay na mabilis lang po. Mga ilang minutos lang po na talian ito. Kailangan mag-iingat baka mga sugat po. Dahil matalim itong pantali kasi manipis po. Kailangan maigpit para hindi magkahiwa-hiwalay po ito para magandang pinakabis ng basket po. Yung isang maliit na basket po, kayang-kaya pong tapusin ng isang oras. Yung malalaking basket naman po ay baka 2 oras at kalahati bago matapos po yun. Hindi na po sa paggawa dahil natalian na po itong pinakabis ng basket. Ituloy natin ang pagtali ng basket. Unti-unti natin tinutulak itong pinakaposte para mabilog itong basket. Tuloy lang po hanggang sa matapos. Kailangan na siksik. Pangit naman pag hindi siksik ng pagkalagay nito. Kailangan pong hatiin itong pinakabis ng takip po para hindi didiretso sa loob. Kailangan kayasan po itong pinakabis ng takip po. Itong magsisilbing lock ng pinakatakip. Gagawin na natin itong pinakatungtungan ng takip ng basket. Ito po. Ito po, kukunin na natin itong pinaka-edge ng bunganga ng basket at saka itong pinaka-stand ng basket po. Tapos na po ang pinakabunganga ng basket, isusunod na po itong pinaka-stand ng basket. Kukunin ko na po itong pinaka-stand ng basket at bilugin po ito bago ilagay. Kailangan butasin itong pinaka-stand at saka talian. Tapos na po pagbutas ng pinaka-stand. Ilalagay ko na po. Tapos na po nalagyan ng stand ng basket. Ito na po ang finished product. Ang mga produktong gawa sa ratan ay environment-friendly talaga. Kung ang pag-uusapan naman ay kita, budget-friendly din kaya? Alam nyo ba na pwede natin ibinta ito ng 150? Ito namang kabila, 500 po ito.
Ito naman, 500 din. At saka ito, 400. Para sa Tatak Pinoy na mga produkto po ninyo, approve! Ikwento mo naman po sa amin, Tatay Lunabesto, kung paano rin kayo natuto at ginawang kabuhayan nito. Mula nang mag-asawa kami sa asawa ko, dati siya gumagawa ng basket, siya nagpaturo po ako sa kanya. Hanggang sa ako'y natuto na, hanggang ngayon, mula nung 1982. Ganun na katagal. Pakinabangan po namin yun dahil siyang pinangtustos namin sa mga anak namin. Ng pag-aaral, ganun. Pamumuhay namin araw-araw. Yung una, basket lang talaga lang ginagawa ko. Nung natuto na ako ng iba't ibang klase. Kasi yung dating basket, medyo luma na. Kaya nag-isip ako ng iba't ibang klaseng basket, mga pasiking ganon, mga pato-pato. Ganun lang ginagawa ko. Iba't ibang klase na. Hanggang ngayon. Kung may buyer naman ng basket, mataas ang presyo nito. Kayang-kayang tustusan ang pamumuhay ng tao. Kaya subukan ninyo. Kasi mula pa nung mag-asawa kami ng asawa ko, ito lang trabaho ko. Sa pag-aral ko naman ng mga anak namin. Matatag, matibay at mataas ang kalidad ng ratan. Paano naman kaya hinaharap ni Tatay Lunabesto ang mga pagsubok ng buhay? Kung minsan, kinukulang kami sa gamit. Dahil mahal naman itong binta nila ng yantok. Kukunti na lang yung matira sa kita namin. Pinagbubuti talaga para maraming customer. Kung hindi mo pagandahin yung gawa mo, wala namang bibili. Kaya dapat perfectong pagkagawa. Kagawa ka ng iba't ibang klase para may pagpipilian yung mga customer. Ganun yun. Hindi isang klase ng basket lang. Dapat maraming klaseng basket ang matuto natin gawin. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil binigyan ako ng isip na na maganda para malaman ko kung ano-ano itong ibang klaseng basket. Kaya salamat sa Panginoon sa tulong niya sa amin. Mas mahalaga pa sa buhay namin ang tulong ng Panginoon. Kung hindi niya kami tulungan, wala. Kaya ang Panginoon ang number 1 dyan na pagpasalamatan namin. Bilang Iglesia ni Cristo, proud kami na Iglesia ni Cristo kami. Dahil sa tulong ng Panginoong Diyos, ito, nagkaroon kami ng trabahong ganito para makatulong sa buhay namin at makatulong pa sa ibang tao. Tataguyod po namin ang marangal na hanap buhay dahil sa tulong ng Panginoon. The best talaga si Tatay Lunabesto. Masaya, buong tatag at buong tiyaga niyang hinaharap ang iba't ibang hamon ng buhay. Kinikilala niya na ang Panginoong Diyos ang laging sa kanila'y umaalalay. Proud ako na gumagawa ng Ratan Products dahil trabaho ko to!